Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami kang matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay at welcome po sa isa na namang edisyon ng ating pong Best Practices segment kung saan pinamamalas po ng ating mga kabarangay ang mga bagay na nagbibigay po ng serbisyo at saya sa isang barangay. Para sa ngayong segment po, ipamamalas po ng ating bisitang co-host ang kanila pong mga produkto mula pa po sa Baler Aurora. Keds Larry, ito po, ipakilala na po natin kung ano po itong mga produkto na to mga kabarangay. Alam niyo po, ito po talaga yung exciting part sa episode po natin ngayong araw. Ayan, bagamat kaunti po yung aking nabitbit from Baler Aurora kasi alam niyo naman po, kagagaling lang namin sa Baguio. Pero nais ko po ang ibida ang mga natatanging mga pagkain na maganda at masasarap sa Baler. Ito po yung mga dahilan kung bakit maraming mga dayo, mga local tourists at mga international tourists na bumabalik, bumibisita sa Baler. Unang-una, napakaganda ng aming bayan. Pangalawa, mababait ang mga taong naninirahan dito. Mapagmahal. At higit sa lahat, pangatlo, masasarap ang aming mga pagkain. So ngayong hapon pong ito ay bilang kagawad po ng bayan ng Baler at ng lalawigan ng Aurora, ay nais ko pong ibida sa inyo ang ilan sa mga produkto na talaga namang nagbigay kulay din at nagbigay din po ng tulong para makilala pa ang bayan ng Baler. At the same time, gusto ko rin pong ma-promote para naman yung mga hindi pa nakakapunta sa Baler ay magkaroon kayo ng interes na pasyalan, dalawin ang isang maliit na bayan, subalit hitik sa masasarap na mga pagkain. Let's start with the suman ng Baler. Ayan po. Kung makikita niyo po, ito ay galing po ito sa rice. Yung sa ating po mga Pilipino, tinatawag na malagkit. Maproseso po ang paggawa nito, Kapitan. Malagkit tubingin si Kapitan. Okay. Maproseso po ang paggawa nito kasi siya, malagkit tubingin. Ito po, ilalaga muna siya, parang isasaing siya sa gata ng niyog. So ang lalawigan po ng Aurora ay mayaman sa mga gata. Parang Bicol po, mayaman din kami. At mayaman po kami sa bigas. So isasaing siya sa bigas, then bago pa siya ibabalot dito. Okay. So tapos ilalaga pa siya ulit. So isa po sa mga hanap buhay sa kasaysayan ng Baler, marami pong napagtapos ang mga unang taga-Baler sa pamamagitan po ng industriya ng suman. So marami pong success stories natatago sa suman na ito, sa kwento ng suman. Marami kaming mga kababayan na ang mga anak na naging abogado, naging doktor. Ang kanilang mga magulang ay magsusuman. So, pinopromote po namin na patuloy ang industriya ng suman dahil naniniwala po kami na ang industriyang ito, ang pagkain ito ay bahagi ng aming kasaysayan. At talaga namang masarap. At ito, ini-export ito. Nakakarating. Tumatagal po kasi ito ng almost 10 days. So, pagtama ang pagkakagawa. Pero pagka po hindi marunong yung gagawa nito, mabilis masira. Aamagin. Magkakaroon kasi, magmo-moist siya kaagad. So, ito po, matitikman nyo mamaya, para sabihin nyo kung gaano kasarap ang suman ng Baler. Actually, sa ibang mga provinces, di ba, marami naman mga suman. Lalo na sa Quezon din. Marami. Punta pa tayo sa anong tawag dyan sa festival. Pero Suman Festival. Ang Suman Festival, oo. Pero nalimutan ko lang yung bayan. Yes. Pero sasabihin ko na iiba ang suman ng Baler. Ito ay ginawa ng may pagmamahal. Wow. Labor of love. Labor of love. Yes. So, ito po. Dadako tayo dito sa mga sumusunod. Actually, marami kaming mga chips na ginagawa doon. Kaya nga lang po for the past months, lagi po kaming dinadaanan ng Baguio. So, ilan po ito dun sa mga gawa namin? Ito po, SK,
sa mismong barangay ko po ito ginagawa. Wow. Shout out po kay Ate Aida. Ate Aida Bernardino, ang iyong King Poise ay nandito na po sa barangay tayo. Hello po, Ate Aida. Hello po. Ayan, kapitbahay ko lang Excited na po. po kami matikman. Subscribe and like Opo. sa barangay tayo sa YouTube. Opo. Ayan po, may dun po kaming taro chips. May dun po kaming taro strips. Ano ito yung sabi po ng ay- taro? Yun pong gabing San Fernando. Oh. Yung white. Root crop po siya. Root crop po Opo. siya. Actually, marami sila Ate Aidang ginagawang ganito eh. Kaya lang ang available lang nila ito yung mga flavor na ito. At ito po, hindi lang ito sa Baler. Napakamura ha. Nakakarating na rin po siya sa ibang bansa kasi marami na pong nagkukuha nito. So, talaga pong bagamat medyo sumisikat na rin po ay bilang isang lingkod bayan, bahagi ko pa rin po, bahagi ng aking paninungkulan na ipakita pa rin po hanggat maaari, bitbitin ko ang mga produkto ng Baler para sa ganun ay mabigyan ng pagkakataon na makilala pa ng iba. So, ito po yung mga yon. So, SK, ito lang yung nadala kong product, ha? Pero gusto ko pa rin pong sabihin, ang napakaraming masasarap na pagkain sa Baler. Para po sa ganun ay bisitahin nyo naman ang bayan ng Baler. Ano po? So, sagana po kami sa mga seafoods. Paborito ko yan. Ako din po. Bawal si Kagawad Butch sa seafoods. High blood siya eh. Oo, bawal po. Sagana po kami sa mga sariwang isda, ano? Mura. Hindi ganun Hipon. kamahal. Hipon. Hipon. Crabs. Alright. Paborito ko po yan. Lobster. Wala akong allergy. Shrimps. Napakarami. Wala akong allergy sa ganyan. Lalo na po sa bayan ng Dingalan. Gusto ko pong batiin ang mayor ng Dingalan, si Mayor Sherwin Taay. Napaka-supportive po nito at talagang napakaganda po ng kanyang policies na ginagawa sa bayan nila. Na usually po kasi may nakikita akong ibang bayan na nawawalan ng isda ang mga mamamayan na nakatira doon dahil ibinibigay nila sa mga traders, sa mga umaangkat. So, yung mismong bayan nawawalan ng mabibili. Sa Dingalan po, pag napunta kayo, sagana po kasi may doon silang municipal ordinances na nagsasabing yan lang yung, kung ang huli ay 100 kilos, yung 60% iiwan dito, yung 40% lang ang ilalabas. Parang ganun po. Maganda po yung policy nila na nakita ko. Kasi ako, mahilig po akong lumibot, gumala sa isang lugar. Nag-observe po ako, nakita ko doon, hindi nawawalan ng stock sila ng mga crabs, ng mga alimango, ganyan, ng mga seafoods. Ganun pala. May doon silang mga ordinances na hindi pwedeng ilabas lahat ang nahuhuli sa karagatan. Okay, pero pag may sumobra, nandito naman po ang barangay Namayan, ang kapitan po ng Namayan, para Nandito tanggapin rin po po kami ang sa SBT. crabs. Andito rin po ang SBT, paborito rin po ni SK Mayan. So, pero ito lang, singit ko lang nakalagay dito, high fiber, no additives, and no preservatives. No preservatives po siya. Walang carcinogenic All material. natural. All Wala. natural. All natural. Yan ang mahalaga rito. Healthy po siya, as in healthy po siya. Hindi kagaya ng mga chichirya na nabibili natin. Na puro... Ayaw bumitaw po eh. Oh, parang preservatives, gusto opo. sa akin. Pero alam niyo po, Kap, nakakatuwa po, no? Parang dinala na rin po ni Kags Larry ang Baler dito po sa atin, Yeah. sa ating studio. Nung last time po na kayo po ay bumisita sa atin, na pag-usapan lang po natin na sana po ay makarating rin po kami sa Baler. Pero ngayon po, kayo po ang nagdala ng Baler dito po sa amin. Kasi nga po, nakailang taon na hindi Opo, kayo pumapasyal sa hanggang Baler. Hindi pa rin po kami Oo nga. nakakarating. Baka siguro dahil nandito na si Cap, kompleto na ang grupo para Opo. mag-haler-baler. Opo. Haler, barer. Oo nga, ang galing. Yes. Ang galing. Haler, barer. Ayun nga po, sana one time makapag-shoot tayo sa Baler Aurora or sa lahat ng mga munisipyo sa Aurora. Kasi ang aming gobernador naman ay very much willing. Matagal na kayong hinihintay. Opo. At syempre ang aming mayor ng Baler, Opo. Mayor Ret Angara, ay talagang hinihintay ang sa barangay tayo. Opo. Opo. Ayan naman po ang ating pong mga minamahal May po dagat na kayo. bosses here sa GNN family. Sana po narinig nyo naman po kay
Kags Larry, napakaganda po ng kanila pong lugar. Sana po ay mabigyan po tayo ng konting budget po. Pero ayan po, maraming salamat po Kags Larry. Pero alam niyo po, nakakatuwa po na talagang pinopromote niyo po itong mga gantong produkto para po makita po ng lahat kung ano po ang nai-offer ng Baler Aurora sa atin pong lahat ng mga gustong bumisita. Pero Kags Larry, bago po tayo magtapos sa segment po natin ngayon, pwede niyo po bang bigyan ng onting mga paalala lamang po ang ating pong mga nanonood at mga taga-barangay po na kung ano po ang importansya ng pagtangkilik po natin sa mga gantong lokal na produkto and of course sa pagsuporta po sa ating mga small local businesses. Opo, alam niyo po, napakahalaga po na tayo mismo bilang mga kasama sa barangay. Ano po, kailangan tayo po mismo ang unang tumangkilik sa mga produkto. Wala po Kanino po ba magsisimula? Ibigay ko lang po yung konting kuwan. Kanino po ba magsisimula ang magandang balita? Masarap ang pagkain ito kung hindi tayo mismo dapat ang tumikim nito. Then, spread natin para po sa ganoon mapalaki yung industriya na ito. Alam niyo po, ikwento ko lang yung aking El Laras Comer. Nung una po kasi, maliit lang po yung aking El Laras. Simpleng lomi lamang po yung ino-offer ko. Pero dahil po tinulungan ako ng aking mga kabarangay, tinulungan ako ng mga kababayan, maraming mga vloggers na pumunta doon, ibinlog nila yung aking lomi. Dinarayo na po ako ng mga iba't ibang mga probinsya para tikman ang lomi ng El Laras. Opo. So, yun po, walang ibang tutulong. Tulungan po natin yung mga nagsisimula, nangangarap na magkaroon ng isang matatag na hanap buhay sa pamamagitan ng maliit na negosyo. Malaki po ang bahagi ng bawat nanunungkulan dito. Katulad po ng ginawa ko, ibida po natin, ipromote po natin sa pamamagitan po ng bagay na ito, pamamaraan na ito. Alam ko po na ako ay nakatulong sa maliliit na mga negosyante ng aming bayan. Totoo yan, yung livelihood, no? Yes. Actually, tinitignan ko sa cellphone ngayon, ang ganda ng beachfront nyo. Yes. Yan, dyan po talaga nangyag ang Baler Aurora. Oo. Ayan po mga kabarangay, kitang-kita nyo naman po kung ano po yung mga iba-ibang klase ng hindi lamang po pagkain kundi pati po produkto na makikita po ninyo sa Baler. Kaya naman po kami po ay nanghihikayat din po na kung kaya po ninyo na makabisita sa kanila pong lugar, ayan po, nandyan lamang po ang Baler Aurora. Handa po kayong i-welcome sa kanila pong napakagandang lugar. Ayan mga kabarangay, dyan po nagtatapos ang ating pong best practices segment. Pero wag po kayong aalis dahil po meron pa po tayong last na segment sa araw na ito na pag-uusapan naman po natin ang BCLP at kung ano po ang kanila pong ginagawa para sa atin pong mga barangay officials. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa